Isa pa tong bida-bida. Yeah, nag-post ng mahabang litanya, parang nobelang sadya. Ang tapang-tapang sa screen, pero comment section niya dehado. Ang taong pinapasaringan niya, naka-off restrictions comment para taong pinapatungkulan niya. Bakit ante? Dahil alam mo sa sarili mo nagawa-gawa ang mga sinasabi mo, para di masagot mga sinasabi mo. Pa-victim effect, ang galing lahat sila na utomo. Pero yung totoong issue, tinago sa likod ng keyboard mo. Ayaw ng sagutan, takot sa katotohanan. Mas gusto ang atensyon sa gawa-gawang kwentuhan. Dami mong ebento sa post mo, at kapag di ka sigurado sa sinasabi mo, audit ulit ante. Sa akin ba may nakita ka na post ko? Di mo ako kagaya ante, magkaiba tayo parang ang lata na walang laman. Diretsuhin mo kasi, Huwag puro parinig. yeah. Kung talagang palaban ka, harapin mo. Message mo ko, tahimik ako. Ikaw ang hanas ng hanas. Anong tulong mo na sinasabi mo? Kahit minsan wala akong hiningi sa'yo, ante, at lalong wala akong hininga ng tulong sa social media o sa messenger man. Lalo na sa'yo, di ko kailangan ng tulong ng tao, ante. Baka ikaw patulungan ko. Ilabaks mo ebidensya mo na may tulong kang binigay sa akin. Ilatag mo sa Facebook mo, masyado kang paktanson. Diyan ka magaling pag black at hit sa mga tao. Ginagawan mo ng kwento tapos mag-feeling biktima ka ante. Magpakita ka muna ha, huwag ka magtago. Paano mo ako edemantan yan? Nagtatago ka naman, bukang bibig demanda. Gawin mo hinihintay ko. Akala mo ba tanga lahat kausap mo? May napakulong ka na ba? Ilan ba sila napakulo? Paniwala, followers mo, sampulan mo daw ako. Ito para sa followers, bago kayo maggamen, alamin nyo muna. Para kayong hayok na hayok sa 5 na iabot sa inyo. Unahan sa pag-comment at sulsol, dahil ba sa bigay na token sa inyo. Sana bago kayo mag-comment, alamin mo muna kung sino ang tao na tinutukoy ni ante. Mga followers ni ante, mukha ba akong patay gutom? Mukha ba ako nangangailangan ng tulong? Check facts muna kayo ha. Kakawa kayo, napapaniwala kayo sa litanya ng ante na gawa-gawa lang niya. Mas nakakaaway ang ante nyo, nangailang ng pansin. Invited mo kami sa mga palaro mo ante, at sa community mo dahil yun ang content mo. At paraan para mapansin ang mga followers mo. Di ako nagsabi na sasali community mo. Ikaw ante ang agad sa'kin at nagbigay ka pa nga token na 200 pesos. Hindi ako humingi sa'yo, nag-thank you ako dahil binigay mo. Kaso di na ako masaya sa group, kaya umalis ako. Umalis sa group mo, o dahil nagalit ka kasi gusto mo ikaw lang sisipa sa taon ayaw mo. Kaso nauna ako umalis. Nagpaalam ako sa'yo sa messenger at nagpaalam mag-leave sa GC mo. Sabi mo noted, tapos hanas ka ng hanas. Ngawa ka ng ngawa, post ka ng post at edit ka ng edit sa post mo. Sabi mo sinisira ang group mo, ilatak mo kung anong paninira ko sa community mo. Post mo ebidensya, yan ka naman magaling, kaya ka gumawa ng kwento para makakuha ka ng simpatya sa mga taong kailangan ng pera mo. Gumawa ako ng kanta patungkol sa mga charity founder. Aba nasalo mo, ikaw lang ba? Ikaw lang ba ante? Charity founder sa buong mundo. Ante masyado asumera, palengkera. Bibig mo ay parang basura. Gusto mo ng debate? Mag-live ka sa Facebook mo. One-on-one tayo, open camera. Tanggalin mo restrictions para makapasok ako kasi sa comment section mo di ako makachoment eh. Ang daya-daya mo, Anpe. Takot si Ante guys, napapapaling ka mo. Sa mga post niya, walang kwenta. Bakit takot ka? Takot malaman ng mga followers mo na you are good in manipulating stories. Open ka mante, at para makita ka din ng mga followers mo, hindi puro ay lang na-edited mo. At kung gusto mo magkita tayo in person, hintahin kita sa Pinas. Message mo lang ako pa magsusundo sa'yo. Pwede ka rin sa bahay ko, ipagluluto pa kita. At saka pala paalala ko, hintayan ka din mga labok. Dahan-dahan ang panlalait, bago mo sabihin sa'kin magharap muna tayo. Huwag masyado lakasan ang loob, kasi ako on live always, ikaw nakatago sa 8 pictures mo.